Nagkaroon ako ng kafubo at lagi-lagi kami nagkikita. Hanggang sa nahuli ako ng partner ko at doon na nagsimula yung kalbaryo ng buhay ko. Sabi niya, kapag di dumating yung dalaw mo ngayong buwan, lumayas ka na sa bahay ko. Magbubunga pa yung pagtataksil mo sa akin. So I decided na wag siyang ilagay sa birth certificate ng anak ko. At nung nalaman niya, galit na galit siya. Pero yun ang ganti ko sa kanya kasi napaka-irresponsable niyang ama. 15 anyos ako nang makilala ko yung lalaking sisira ng mental health ko. Nagsimula yun ng inaya ako ng friend ko na sumama sa kanya sa inuman. Sabi sa akin na, inaaya tayo ni May, meron daw siyang bagong friend at dun daw tayo mag-iinom. Syempre, as a 15 years old ay mabilis akong mayakag. Sumama naman ako not knowing na yung friend na sinasabi nila ay magiging isang malaking parte na ng buhay ko. He was older than me as in. Nung dumating kami sa house niya ay siya lang mag-isa at tapos nagiinom na siya. Umupo kami at sinamahan namin siya, then he asked, ilang taon ka na? Then I lied cause baka pauwiin niya ako eh. Kasi I was minor that time and may curfew pa. By the way, may boyfriend ako that time at 5 months nang ongoing yung relationship namin. Fast forward, isang araw ay nagulat ako na may nag-message sa akin na isang lalaki. Inistalk ko siya and I saw na siya yung lalaki na may-ari ng bahay na pinag-inuman namin. I wasn't interested at first, but nag-message siya saying na bibilhan niya raw ako ng phone. Syempre pumayag ako kasi wala akong phone that time. Hanggang sa sunod-sunod na palagi siyang nagpapadala sa akin ng food and money. But never akong nanghingi, takot kasi ako na masumbatan eh. Hanggang sa napapayag niya ako na sumama sa kanya na mag-check-in sa motel. Ilang beses rin kami nag-check-in pero walang nangyari kasi ayoko. Hindi niya rin naman ako inaaya. Kaya't napanatag ako at nakailang beses rin kami na mag-check-in at wala naman talagang nangyayari. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na alam kung anong pumasok sa isip ko. Na bakit ako sumama sa kanya na makipag-live-in. After ko na mag-16 ay sumama na ako sa kanya at nakipaghiwalay na ako sa boyfriend ko. At first okay naman, smooth naman ang lahat, maalaga siya, sweet, thoughtful, nasa kanya ng lahat. Hindi niya ako pinaghihigpitan na magpunta yung mga friends ko sa bahay namin. Wala na akong mahihiling panat until na dumating ang ilang buwan. Nabuburyong na kami sa bahay ng kamilang dalawa kaya nag-decide ako na magka-baby na kami. At first hesitant siya kasi bata pa nga ako na baka hindi pa ako ready na maging parent. Kaya paulit-ulit niya akong tinanong kung sure na ba ako. Then I said yes. And ito na, dumating na yung tukso. Yes, natukso ako at meron akong naging kafubo. Lagi-lagi kami nagkikita hanggang sa nahuli na ako ng partner ko. At doon na nagsimula yung kalbaryo ng buhay ko. Sabi niya, kapag hindi dumating yung dalaw mo ngayong buwan, lumayas ka na sa bahay ko, magbubunga pa yung pagtataksil mo sa akin. So after ilang week ay nabuntis na ako. And sinabi ko sa partner ko na buntis ako. And I know to myself na siya yung ama. So he asked me one question. Sa akin ba yung bata? Then I said yes with full confidence. Akala ko okay na at akala ko kakalimutan na niya yung mga nangyari. At magkakaroon ako ng masiyang pregnancy journey. Kasi ito yung hinahantay namin. Pero mali ako. Buong pagbubuntis ko wala siyang ginawa kundi sumbatan ako at ipamukha sa akin na maduming babae ako. Dahil lang sa isang pagkakamali na pinagsisihan ko na. Saying na hindi raw siya yung ama. Iniintindi ko siya kasi kasalanan kong talaga. Buong pregnancy ko, umiyak ako, laging masama yung loob ko, pero what can I do, diba? Sa kagagahan ko to, kaya tatanggapin ko. Then the day comes, nanganak na ako. Hanggang sa paglilabor ko, wala siya at nag-iinom siya. At pati sa chat ay nag-aaway kami. Kasi wala na siyang inatupag kundi ang mag-inom. So I decided na wag siyang ilagay sa birth certificate ng anak ko. Sa akin naka-apelyido yung bata at wala siyang tatay sa birth certificate niya. Baka kasi isipin ng magulang niya na mukha akong pera. Na kapag pinapelyido ko sa kanya yung bata. Nung nalaman niya, galit na galit siya, pero yun ang ganti ko sa kanya kasi napaka-irresponsible niyang ama. Sinong asawa ba naman ang matutuwa na nagle-labor ka na imbes samahan ka sa ospital at suportahan ka sa panganganak-asan siya? Nandun nag-iinom. And after ilang months na wala siya. I don't know where he go, I had no idea. Walang balita as in wala. Then he came back. Sinuyo niya ako for another chance at aaminin ko na mahal ko talaga siya kaya napa-oo niya ako. Buong akala ko magiging maayos yung pagsasama namin hanggang sa nahuli ko siya. Kapag umuwi ako sa bahay ng nanay ko ay siyang nagiging chance niya para mambabae. Nakita ko yung mga post niya sa page ng mga pokpok na looking for walk at dinadala niya sa bahay. Sobrang sakit ang mga nakita ko pero iniisip ko na baka karma ko to na dahil sa mga ginagawa ko sa kanya. Hanggang sa inamin niyang lahat at sinabi niya sa akin na hindi na raw mauulit at naniwala naman ako. Hindi siya nananakit pero grabe siyang magbitaw ng salita. Kung nakamamatay lang ang salita baka namatay na ako sa sobrang sakit niyang magsalita. Hanggang sa tinanggap ko na lang na hindi siya talaga magbabago. Kaya nag-aliw ako, sumama ko sa mga friends ko na mag-bar. Inom dito, inom doon, nakapublic lahat ng stories ko. Chismosa kasi yung mama niyang pakilamera. Kaya pinapakita ko sa kanila na wala na akong pake kahit gaguhin ako ng anak nila. Hindi ako gagante pero wala na akong pake. Biruin mo, sasabihin ng nanay niya na hayaan mo nang mambabae, sa'yo pa rin naman umuwi diba? Na para bang hindi siya babae. Palibhasa ganun siya sa asawa niya. Hanggang sa lahat ng friends ko inaaway niya, lahat ng sinasamahan ko inaaway niya. Until now, Mamila, nawawalan na ako ng mga friends dahil sa kanya. Kasi lahat minumura niya, lahat binabastos niya sa chat. Hindi ko alam yung gagawin ko, Mamila. Sana mabigyan niyo ako ng maladimonyong advice. Thank you sa pagbasa ng kwento ko. Letter sender, Gigi.
Si ante mo hanap ng matino, siya naman tong hindi matino. Intro pa lang na nakilala mo yung lalaking sisira ng mental health mo kamo. Seryoso ka? Imagine 15, tatakas para uminom, mag-check-in, gawain ba yan ng 15? Tapos nilalang mo yung pakikipag-fubo sa iba to think na may ka-live-in ka na. Mga katwiran mo talaga no? Iniputan mo sa ulo tapos yes with full confidence. Gulat tide ka nung naging irresponsableng ama, talaga ba? Tapos nung ginawa sa'yo, feeling malinis, feeling entitled ka pa. Pinapakita mo yung style mong bulok sa binan mo at pinapanindigan mong madumi ka. So anong ina-expect mo? Lagyan ka ng belo ipag-nobena ka linggo-linggo para magbago. Gusto mo ng matino, ikaw ba matino? Tsaka deserve mo rin naman yung biyan ng chismos at pakilamera. Hindi kasi pwede sa'yo yung biyan ng tuod. Ngayon ang tanong kung anong gagawin. Hindi mo kontrolado yung ugali ng partner at biyanan mo pero kontrolado mo yung desisyon mo. Nag-anak ka, ina ka, magpaka-ina ka. Hindi ganyan na pati si Satanas si pumapalakpak na sa pinagagagawa mo.